Tata Silo ni Rogelio Sikat. Maliit lamang sa simula ang kalumpon ng taong nasa bakuran ng munisipyo. Ngunit tumaas ang araw at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabisang Tano ay napuno na ang bakuran ng bahay pamahalaan. Nagitgitan ang mga tao, nagsiksikan, nagtulakan. Bawat isa'y naghahangad makalapit sa istakid. Totoo ba, Tata Silo? Binawi niya ang aking saka kaya tinaga ko siya. Nasa loob ng istakid si Tata Silo. Mahigpit na nakahawak sa rihas na may nakaalsang putok sa noo. Nakasungaw ang luha sa malabo at tila lagi nang may aninaw na mata. Kupas ang gris niyang suot. May mga tagpi na ang siko at paypay ang kutod niyang yari sa matibay na supot ng asin. May bahid ng natuyong putik sa harap niya at kausap ang isang magbubukid ang kanyang kahangga na isa sa nakalusot sa mga pulis na sumasawata sa nagkagulong tao. Hindi ko mapaniwalaan, Tata Silo, umiiling ng wika ng kanyang kahangga. Talagang hindi ko mapaniwalaan. Hinaplos-haplos ni Tata Silo ang gadali at natuyuan ng dugong putok sa noo. Sa kanyang harapan, di kalayuan sa istakid, ipinagtulakan ng mga pulis ang mga tao. Ibig makakita sa kanya. Mainit ang sikat ng araw, tumama sa mga ito. Walang umiihip na hangin. Sa kanilang ulunan ay nakalutang ang nagsasalisod na alikabok. Bakit niya babawiin ang saka? Tanong ni Tata Silo. Dinaya ko ba siya sa partihan? Tinuso ko ba siya? Siya ang may-ari ng lupa at kasama lang niya ako. Hindi ba't kaya maraming nagagalit sa akin dahil sa ayaw kung magpamigay ng kahit isang pinangako kong anihan? Hindi pa rin umalis sa harap ng istakid si Tata Silo. Nakahawak pa rin siya sa rihas. Nakatingin siya sa labas, ngunit wala siyang sinumang tinitingnan. Hindi mo na sana tinaga ang kabisa